Sa previous episode, ang lalaking si Rekiro na may codename na Sanrako, ay napatay ang final boss sa isang trash game at dahil dito ay natapos na niya ang larong ito kasama ang babae, kaso lang pati ang babaeng kasama niya ay pinatay niya rin. Isang babaeng may crush kay Rekiro ang palihim na sumusunod sa kanya sa laro at ginagawa nito ang lahat para mapansin lang siya ni Rekiro. Sa isang store hiningi ni Rekiro sa may-ari na bigyan pa siya ng larong trash game para laruin na niya ito. Kaso ni-recommend ng may-ari kay Rekiro na laruin niya ang hindi trash game at subukan niya ito baka mag-fit ito sa kanyang panlasa, dahil sa larong iyon ay ginanahan agad si Rekiro at nagpas siya na maging malakas at maging pangunahing player sa larong ito. At sa pagpapatuloy ng ating recap, napagtanto ni Rekiro na maaaring nagkamali siya ng malaki sapagkat ito ang pinakadelikadong laban para sa kanya. Ang galit na halimaw ay nakakadive sa mababaw na putikan at ito'y posible dahil sa logic ng laro. Naguguluhan si Emil at natatakot na baka sila'y balatan, ngunit si Rekiro ay mabilis na gumamit ng kanyang kakayahan sa pag-slide upang maiwasan ang kamatayan. Napapansin na niya ang kaibahan sa kanyang mga galaw at kung paano gamitin ang mga kakayahan na nag-evolve, matapos siyang makipaglaban sa lycanthrope at ang kakayahan na ito ang susi sa laban na nagaganap. Ang kanyang paggamit sa skill na perfect parry ay ang repel counter, na nagbibigay daan sa kanya na agad na maka-counter matapos timing ng tama ang kanyang skill na ito. Napapahanga dito si Emil, kaso lang hindi pa kontento si Rekiro sa ginawa niya sapagkat halos pag-iwas lang sa atake ang ginagawa niya, at pareho silang mayroong 10 seconds bago muling magamit ang mga skill na iyon at walang ibang paraan si Rekiro upang iwasan ang pinsala habang hinihintay ang pag-cooldown nito. Gumawa ng pagsalakay muli ang halimaw subalit sa swerte. Nagcast ang kanyang munting kaibigan na kuneho na may kahangahangang atake at ipinaliwanag ni Emil na ito ay konting magic attack lamang, at napagtanto ni Rekiro na sobra siyang nakatuon sa kanyang sarili sa laro at nakalimutan niyang may kasama siyang kalaro ngayong pagkakataon. Alam ni Rekiro na hindi niya pwedeng sayangin ang pagkakataong ito, kaya't ginamit niya ang kakayahan na nagbibigay pansamantalang bonus para sa lakas at bilis ng atake at sa kasamaang palad. Ang mabilis niyang paggalaw sa putikan ay labis na nakakadismaya. Ang beast ay naka-recover mula sa pinsala, ngunit binibigyan nito si Rekiro ng pagkakataong gamitin ang evolution ng kanyang Screw Pierce attack, na tinatawag na Spiral Edge. Ito'y isang abilidad na nagbibigay sa kanila ng mas magandang posisyon at doon ay ginagawa ni Rekiro ang isang pagbalanse na tanging posible, dahil sa kanyang karanasan mula sa mga larong trash game na may ganitong platform. Naghanda ang kanyang munting kaibigan na kuneho dahil sa mayroong isang nakakatakot na beast na gustong kainin siya, sinubukan nito ngunit lumipas na ang 10 segundo, at ginamit niya ang repel counter upang iwasan ito. Sinundan ito ni Emil ng isang malakas na atake, at nakita ni Rekiro ang impact nito at kung ano ang pinsalang nakuha mula sa malalakas na atake, kung saan isang maliit na pinsala mula sa pagbagsak ay kumuha na ng malaking bahagi ng kanyang HP. Pinuri ni Rekiro ang kanyang munting kaibigan na kuneho, ngunit nag-aalala lamang ito sa kanyang mga attire at naging kumpiyansa si Rekiro na dapat ay labis nang nasaktan ang beast, ngunit siya ay nagulat nang biglang mawala ito. Sa oras na iyon, nagsisimula ng maglindol ang lupa at nararamdaman ni Rekiro na parang kinakain ng lupa ang kanyang mga paa, at napagtanto nila na ang shark whale ay nagpe-prepare para sa isang pag-atake mula sa ilalim ng lupa. At walang pag-atubiling niligtas ni Rekiro ang kanyang munting kaibigan. Nagulat siya nang tumilapon siya sa ere kaso hindi ito agad pumatay sa kanya, at sa katunayan ay halos wala itong nagawang pinsala at natutunan natin na ang Mud Digger ay kilala para sa kanyang special moveset, na nag-a-activate kapag ang kanyang HP ay umabot sa isang tiyak na limit. Pagkatapos mapinsala ng isang manlalaro ang halimaw, doon ay ginagamit nito ang Vibrating Swamp. Ito ay random na inaatake ang isa sa kanila gamit ang hangin nito sa kanyang ilong. Kung ang isang manlalaro ay lalaban sa kanya ng mag-isa, hindi mapipinsala ang player sa ataking ito pero sa bawat pagkakataon at habang nananatili sila sa kagubatan, doon ay mababawasan din ang kanilang HP sa pamamagitan ng isang fall damage. Kaya't tinawag ang skill na ito na The Solo Killer, at na-realize ito ni Rekiro at nagagalit siya sa tao na nag-imbento nito, dahil wala nang halaga ang mga skill ng manlalaro at nakikita niya na tumatakbo si Emil mula sa gilid, kaso alam niyang wala na siyang pag-asa para dito. Inihanda ni Rekiro ang kanyang sarili para sa inaasahan na niyang kamatayan, at ipinaliwanag na hindi siya kailanman nasasanay sa pagkamatay sa pagbagsak sa mga VR games at sa kanyang swerte,
hindi isang quitter ang ating munting bayaning kuneho at mayroon siyang isang matapang na Vorpal Spirit. Ginamit niya ang isang magic scroll upang i-teleport si Rekiro, ngunit sa halip na iligtas niya ito, doon ay napunta sila ulit sa ere. Natutunan natin na mayroong isang attack skill na tinatawag na Meteor Fall na gumagamit ng downward energy. Nakuha ni Rekiro ang maraming downward momentum mula sa kanyang unang free fall at nag-build ng maraming enerhiya. Ang hindi sinasadyang teleportation ni Emil ay siyang naglagay kay Rekiro ng direkta sa itaas ng beast at pinayagan ni Rekiro na magkaroon ng mas marami pang enerhiya, kaya ang pagbagsak na dati magiging kamatayan para sa manlalaro ay ngayon ay isang delikadong atake na. Ito ay hindi tunay na Meteor Fall subalit ito'y isang pagkakamali lamang at pagkatapos ng pagbagsak, ang halimaw ay agad na sumabog at hindi sila makapaniwalang naging successful sila. Hindi niya nauunawaan ang lahat ng nangyari kaya't pinuri na lamang niya si Emil para sa kanyang kahusayan, napagtanto ni Rekiro kung gaano kahirap ang laban at inihahambing ito sa kanyang pakikipaglaban sa isang lycanthrope, ngunit ngayon sila ang nagwagi. Pagkatapos ng laban, nagulat si Emil nang makita ang birdhead na ipinasok ang maraming halamang gamot sa kanyang bibig, at ipinaliwanag ni Rekiro na ito lang ang paraan para makarating ang anumang bagay sa kanyang bibig dahil sa kanyang malalaking tuka. Na-realize ni Rekiro kung gaano kalakas si Emil kumpara sa inaasahan niya, siya ang nagbuhat sa kanya kaya't nadarama niya ang panghihinayang sa kanyang pagiging mayabang noon. Naisip ni Emil kung ano ang masasabi ng boss nila at nagtataka rin si Rekiro kung paano niya itatago si Emil kapag narating nila ang malaking lungsod, at ang problema ay kung makikita si Emil ay malamang magdudulot ito ng maraming atensyon, tulad ng nangyari dati at maaaring sila ay masaktan. Kaya naisip ng munting kuneho na kailangan niyang gamitin ang isang bagay na hindi na niya ginagamit ng matagal, ipinakita niya ang kanyang misteryosong Vorpal Bracelet at ito ang lihim na kayamanan ng mga Vipal Bunny. Hiniling ng munting kuneho sa kanyang kalaro na itago ito bilang isang lihim, at ito'y dahan-dahan na nag-transform sa isang tao at si Rekiro ay walang masabi at labis siyang nababahala, dahil nauunawaan niya na ang tinaguriang The Flagship God Tier Game ng Japan ay tila naging isang uri ng masamang laro na may bunny girl. Ito'y isang nakakapagod na transformation para sa munting kuneho, kaya't maari lamang niya itong gawin ng 4 o 5 minuto sa kasalukuyan niyang kalagayan, ngunit sa kanyang kasalukuyang anyo, magiging epektibo ang kanyang transformation para itago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Subalit maaaring magdulot ito ng iba't ibang atensyon kapag nakita ng mga tao ang isang cute na babae na may kasamang isang kalahating hubad na birdman at sa wakas, nakarating sila sa third rema, kung saan tiyak si Emil na malamang mai-impressed si Rekiro sa ganda ng lugar. Ipinagmalaki ni Rekiro na nakapunta na siya sa marami at magagandang mga lugar sa maraming panahon, at namangha si Emil sa kung gaano kapalaboy si Rekiro. Nag-transform si Emil kaso napatunayan nga ni Rekiro na siya ang pinakamalaki at ang nag-iisang nag-a-attract ng atensyon, nang bigla silang pinapahinto ng ilang mga gwardya upang tanungin kung bakit kalahating hubad siya. Hindi rin nakaligtas sa kanilang atensyon ang katawan niyang puno ng mga peklat, ngunit pumagitna si Emil para kay Rekiro at sinabi sa mga gwardya na may mga pinagdaanan si Rekiro na magdadala ng malalim na kalungkutan sa lahat ng mga makakarinig nito. Ibinahagi ni Emil ang kwento ng kanyang delikadong paglalakbay sa pinakamadramatik na paraan na posible, isinasaad ang sumpa na nasa katawan ni Rekiro at ang kanyang paglalakbay upang alisin ang sumpang ito. Lalong naging intense si Emil habang inilalahad na ito lamang ang unang kabanata sa kanyang kwento, at ang ikalawang kabanata ay magdadala sa kanya sa pagiging isang super warrior. Sobrang intense ng babaeng ito para sa mga gwardya, at pinahintulutan na lamang sila na pumasok sa kabila ng mga tao na karamihan dito ay gusto pang manood sa dramang ginagawa ni Emil. Napansin ni Rekiro na may isang tao na nagmamasid sa kanya ng may ibang tingin kaysa sa karaniwang tingin ng mga panghuhusga, na madalas niyang nakikita bilang isang kalahating hubad na bird face. Bago sila makapasok sa syudad, isang babae ang biglang humarap kay Rekiro dahil sa nakilala niya ito, at walang kaalam-alam ang ating bida kung sino ang babaeng ito na may matinding galit sa kanya. Nalaman natin kung ano ang nangyari pagkatapos na i-post ng mga babae sa second day ang kanilang larawan kasama siya, inilagay ng mga babae ang larawan sa isang forum at nagtanong kung mayroong may alam kung paano makuha bilang kaibigan ang kahangahangang kuneho. Mabilis itong kumalat sa mga forum at nagulat sila na may isang bunny na kayang makipag-usap,
At halos kasing lupit rin ng isang sorpresa na makakita sila ng kalahating hubad na Birdman. Mas nagulat ang silver-haired girl kaysa sa iba at tiyak siyang ang laro ay nagpapahintulot lamang na magkaroon ng pet na isang aso at pusa, at naiisip niyang nag-cheat si Birdman at habang iniisip ng mga tao ang etika ng pag-post ng larawan ng isang tao nang walang pahintulot, nagsimula ang misyon ng silver-haired girl na hanapin ang lalaking may ulo ng ibon. Ibinigay niya ang higit pang atensyon kay Rekiro at sa larawan, marami ang hindi pa nakakakita ng mga peklat tulad ng kay Rekiro, lalo na't wala nito sa character maker. May isa sa mga forum na nagbahagi na ito ay isang sumpa na nagpapatunay na kinilala na siya ng Night Emperor at ito ay alam lamang ng ilang NPC. Nagulat ang mga manlalaro na nangangahulugang si Rekiro na kilala nila bilang si Sanrako sa laro, ay nakaharap na malamang ang lycanthrope. Alam ng ilang manlalaro na ang Lone Wolf ay isang random encounter kaya't posible para sa isang beginner na makatagpo nito, ngunit hindi nila maunawaan kung paano nakuha ni Sanrako ang pagkilala nito. Isang manlalaro na ang pangalang Orset ang sumagot sa forum, sinasabi nito na pwede niyang patayin ng paulit-ulit si Sanrako hanggang sasabihin nito sa kanila kung paano nito nakuha ang sumpa. Ipinagtataka ng ibang manlalaro kung gaano kapiligrong tao si Orset dahil sa siya ay itinuturing na respetadong leader ng Oshirikai, isang clan na kilalang puno ng mga player killers. Nakatutok si Orset kay Rekiro kaya't nag-aalala ang ibang manlalaro kung paano maprotektahan si Birdman. Nag-uusap ang mga tao sa forum tungkol sa kung gaano kasama ang epekto kapag sobra kang pinapatay ng mga manlalaro at nauubusan ka ng buhay sa kamay ng isang manlalaro o NPC. Malamang ay mawawala ang lahat ng iyong mga items pati na rin ang mga nakastore, at ang bounty ay binabayaran mula sa pera ng player killer kaya't ito ay isang brutal na sistema. May isang babaeng may kulay pulang buhok na labis na na-curious kay Sanrako at iniwan ang isang mensahe sa forum na umaasa na mababasa niya ito. Sinabihan niya si Sanrako na kausapin ang sinumang manlalaro na may emblem ng lobo at espada, dahil nais niyang makipagkita at makipag-usap sa kanya. Nagpahayag siya ng kalungkutan na ang kanyang impormasyon ay labis na kumalat, ngunit ipinaliwanag na ang kanyang cyberclan ay maaaring magtanggol sa kanya. Nakita ng ibang manlalaro na maraming clans ang nagkakagusto kay Sanrako at pinuna kung paano ito itinatrato na parang isang event boss, subalit ang silver-haired girl ang unang nakahanap kay Sanrako at nais niyang malaman kung paano makakuha ng isang Vipal Bunny. Bagamat mabilis kumalat ang balita tungkol sa kanya, ito ay ang unang beses ni Rekiro na marinig ito at napagtanto niya na ito ay mula sa Second Dale, ngunit walang dahilan para sasabihin pa niya ang totoong kwento tungkol sa Vipal Bunny. Bigla silang binulabog ng isang surprise attack, at sinabi ng attacker na hindi maganda na itago ang mga bagay para sa sarili at lahat ay dapat magbahagi at mag-enjoy. Binigyan niya ng gulat si Rekiro nang tawagin siya nitong Revolutionary Knight Sanrako. Kilala ni Rekiro ang babae at binanggit niya na ngayon lamang siya nagpakita bilang ang Great Pencil Knight. Hindi natuwa ang babae sa paraan ng pagsasalita ni Rekiro sa kanya at ipinaliwanag sa kanya na sa larong ito, hindi siya si Pencil Knight. Nagpakilala siya ng malupit sa pamamagitan ng pagtanggal ng kanyang maskara at sinabi na siya ay si Arthur Pencil Gun. Namangha si Rekiro nang makita niyang hindi lang siya level 99, kundi mayroon pa siyang skull badge dahil sa pagiging player killer. Kaso dito na natatapos ang ating recap. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.